Samantala po naman mga kabrigada, inaalam na ng Philippine Coast Guard kung ang pinaghihinalaang Chinese Maritime Militia vessels na may bow number 16838 na sumadsad sa bahagi ng Pag-asa ay mayroong mga pinsalang na idulot sa kalikasan. Noong Sabado, na-monitor ito ng ahensya na sumadsad sa bahagi ng Pag-asa Reef 1. Tinatayang 1 nautical mile ang layo mula sa Pag-asa Island. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nakarating sa mababaw na bahagi ng katubigan ng naturang barko dahil sa hindi magandang kondisyon ng karagatan. Umaabot naman kasi sa 2 to 3 meters ang taas ng alon. Ani Tariela, umaksyon na ang kanilang tanggapan sa sumadsad na vessel pero hindi ito tumugon sa mga inquiries ng Philippine Coast Guard. Matapos ang 3 oras matapos ang insidente, nagawa na rin daw makaalis ng Chinese vessel. Sinabi rin ng Philippine Coast Guard na nakipag-ugnayan pa sa naturang foreign vessel ang China Coast Guard 5102 nang mangyari ang pagsadsad pero hindi na ito lumapit pa dahil baka magkaroon ng problema. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan na ang ahensya sa iba pang organisasyon para paghandaan ang pagkakasa ng environmental damage assessment sa reef na dulot ng labag sa batas na presensya ng China sa teritoryong sakop ng Pilipinas. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yummyvit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now!